Alas 4:50 ng umaga, ang Crimean Bridge. Sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan ito ay nasusunog. Ngunit hindi ito resulta ng isang truck bomb o sea drone. Ang mga yuping bakal at konkreto ay may malinaw na bakas ng pinsala mula sa mga American-made glide bomb. Isang F-16E ng Ukraine ang nakalampas sa air defense ng Russia. Naghulog ito ng kargamento at ligtas na nakabalik. Hindi ito isang swerteng pag-atake. Ito ay resulta ng isang masusing plano na tinawag na Operation Blindfolded Bear. Ang plano ay gumamit ng kombinasyon ng American hardware at mga decoy na gawa sa simpleng teknolohiya. Ang pangunahing sasakyan sa operasyong ito ay ang F-16 Block 50. Dala nito ang 4 na GBU-39 o Small Diameter Bomb. Hindi ito malalaking pambasag ng bunker, kundi mga sandatang idinisenyo para sa tumpak na pagtama. Ang bawat isa ay may bigat na 285 pounds at kayang tumama sa isang partikular na target mula sa layong 46 na milya. Ang kanilang target ay isang partikular na expansion joint sa isang poste ng tulay. Ito ay ang bahaging humina na mula sa nakaraang pag-atake. Ang layunin ay itama ang pagpapasabog sa pagdaan ng isang Russian ammunition convoy na may kargang 152mm shells. Ang kalaban sa misyong ito ay ang Russian S-400 Triumph Air Defense System. Ang 92 N6E Gravestone radar nito ay kayang subaybayan ang 300 target ng sabay-sabay. Lumilikha ito ng 250 milyang no-fly zone na dapat sana ay wawasak sa anumang F-5 bago pa man ito makita ang tulay. Ang mga 48 N6 missile nito ay may bilis na Mach 6. Sa teorya, ang misyong ito ay lubhang mapanganib. Paano malalampasan ang isang sistema na ganito kasopistikado? Sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng mga maling target, naghanda ang Ukraine ng sabay-sabay na pag-atake gamit ang maraming decoy na idinisenyo upang bituhin ang prosesor ng S-400. Ang layunin ay bumili ng isang maliit na bintana ng oportunidad na tatagal lamang ng 30 segundo. Alas 4:45 ng umaga, madilim pa sa Black Sea. Sa loob ng cockpit ng F-16 ng threat warning receiver ay umiilaw na hudyat ng mga Russian search radar. Ang piloto na may call sign na Ghost ay lumilipad sa taas na 200 feet malapit sa ibabaw ng tubig sa bilis na 550 knots. Sa unahan niya, ang S-400 Triumph battery sa Kerch ay sinusuri ang paligid gamit ang 92 N6E Gravestone radar nito. Kung aangat si Ghost sa pagkakataong ito, mapapabagsak siya sa loob ng 12 segundo. Kailangan niya ng isang diversion at sa tamang tempo nagsimulang gumalaw ang karagatan. 3 milya sa unahan, 10 Magura B-5C drones ang huminto. Bumukas sa mga pinto sa ibabaw ng mga ito. Mula sa mga robotic boat na ito, isang kuyog ng 40 modified FPV drone ang lumipad pa itaas. Bawat Magura ay may dalang 4 na quadcopter. Nalutas nito ang problema sa limitadong range ng mga FPV drone sa pamamagitan ng paghahatid sa kanila malapit sa target habang umaakyat ang kuyog ng mga drone sa 5,000 feet na hati ang operasyon. 5 Magura boat ang agad na umikot at bumalik sa laot. Ngunit ang 5 natitirang Magura ay nagpatuloy. Sila ang magsisilbing pain. Isinagad nila ang kanilang bilis at binuksan ang mga corner reflector. Dahil dito, ang mga 18 foot na bangka ay nagmukhang 60-foot landing craft sa radar. Sa itaas ang 40 FPV drone ay nagsimulang mag-broadcast. Binuksan nila ang kanilang mga custom spoofing pod sa paningin ng tao para lang silang mga laruang plastic. Ngunit sa radar ng S-400 iba ang kanilang hitsura. Ang mga pod ay naglalabas ng signal na gumagaya sa radar signature ng mga paparating na cruise missile. Bigla ang screen ng Russian radar operator ay hindi nagpapakita ng 40 drone. Nagpapakita ito ng 4 na low-flying cruise missile na dumarating mula sa iba't ibang direksyon. Ito ay isang uri ng denial of service o DOS attack na inilapat sa aktwal na mundo. Ang processor ng S-400 na idinisenyo para salain ng mga ibon at alon ay biglang binaha ng mga high priority threat. Nalito ang AI logic nito habang sinusubukang kilalanin ang mga target. Ang mga crew ng Russian Panzer S-1 ay nataranta. Ang kanilang mga radar screen ay puno ng static at mga maling target kaya lumipat sila sa manual optical tracking. Ibinigay ng commander ang utos free fire. Engage all contacts. Ang 2 Panzer battery na nakaposisyon sa tulay ay nagpaulan ng bala. Unang umugong ang mga 30mm autocannon.
Ang bawat baril ay naglalabas ng 5,000 high explosive fragmentation shells kada minuto. Isang FPV drone ang tinamaan at sumabog, ngunit ang kuyog ay masyadong kalat. Ang epektibong range ng mga autocannon ay 2.5 milya lamang. Ang mga FPV drone ay nanatili sa hangganan ng range na ito na parang nanunukso sa mga gunner. Dahil dito nag-utos ang battery commander na magpakawala ng mga missile. 4 na 57 E6 interceptor missile ang humabilis. Ang mga ito ay mga Mach 4 na sandata na idinisenyo para sirain ang mga cruise missile. Ngayon ang target nila ay mga quadcopter na nagkakahalaga ng 500. Sumabog ang unang missile. 3 drone ang nawala sa isang bola ng apoy. Para sa mga Russian crew na nanalo sila sa laban. Habang nagaganap ang labanan sa himpapawid, mayroong critical na nangyayari sa ibaba. 12 milya ang layo sa ilalim ng radar shadow, pinapanood ni Ghost ang mga pagsabog. Para sa kanyang mga putok at missile ay hudyat na ligtas siyang magpatuloy. Bawat armas na nakatutok sa mga drone ay armas na hindi nakatutok sa kanya. Nasa 180 feet ang kanyang altitude, napakababa, kaya tumatalsik na ang tubig dagat sa kanyang mga sensor. Ligtas siya dahil sa kurbada ng mundo. Sa layo at taas na iyon, pisikal siyang nakatago mula sa radar ng Pansir na nasa sea level. Maaari siyang makita ng pangunahing radar ng S-400 kung titingin ito pababa. Ngunit sa ngayon, ang logic processor nito ay abala sa 40 Peking missile na ipinapakita ng mga drone. Ang Russian Defense Network ay nakatuon lamang sa maingay at maliwanag na kuyog sa taas na 5,000 feet. Nakalimutan nilang tingnan ang ibaba. Isinagad ni Ghost ang throttle sa military power. Walang afterburner dahil nilikha ito ng init na makikita ng mga satellite. Papalapit siya sa target sa bilis na 600 milya kada oras. Sa tulay, paubos na ang drone swarm. 15 na ang bumagsak, pagkatapos ay 20 nang bumagsak ang huling FPV drone. Sa dagat nagpahinga ang mga Russian operator. Inakala nilang tapos na ang pag-atake. Iyon ang hudyat. Mula sa radar shadow ng mga poste ng tulay, 5 Magura V5C drone ang humarurot. Sumisigaw ang kanilang mga makina. Itinutulak ang mga ito sa bilis na 45 knots. Diretso silang sumugod sa tulay, habang ang kanilang mga active emitter ay gumagaya sa ingay ng mga low-flying cruise missile. Nagpanik ang Russian Defense Network. Napilitan ng mga Panzer crew na ibaba ang kanilang mga baril patungo sa tubig. Isang Magura ang sumabog. Ang pangalawa ay winasak ng heavy machine gun mula sa isang patrol boat. Ngunit ang kaguluhang ito ang mismong hinihintay ni Ghost. Habang lahat ng Russian sensor ay nakatingin sa tubig, hinila ni Ghost ang stick. Ang F-16 ay biglang umakyat mula 200 feet patungong 2,000 feet sa isang mabilis na pop-up maneuver. Inilantad niya ang kanyang sarili sa buong Russian Defense Network. Sa tuktok ng kanyang pag-akyat, hindi siya huminto. Itinagilid niya ang eroplano sa 45 degree na anggulo. Hindi niya basta ibinabagsak ang mga bomba, kundi inihahagis niya ang mga ito para sa mas mahabang abot. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng kanyang targeting pad, may bago siyang nakita sa tulay. Isang malaking logistics convoy ang papalabas mula sa usok. Ito ay binubuo ng 20 Kamaz 350 heavy truck na may kasamang mga Tiger armored car. Sa nagdaang 15 minuto habang may labanan sa himpapawid ng tubig, ang convoy na ito ay nakahinto sa isang security checkpoint. Ang Russian commander sa pag-aakalang tapos na ang air raid ay nagkamali. Inutusan niyang magpatuloy ang convoy diretso sa killbox. Pinanood ni Ghost ang nangungunang truck. Papalapit na ito sa expansion joint sa pylon 145. Kailangan niyang hintayin na ang mga truck sa gitna na natatakpan ng berdeng canvas ay mapunta sa ibabaw ng mahinang bahagi ng tulay. Nakatago sa ilalim ng mga canvas na iyon ang 500 tonelada ng 152mm artillery shells. Kung tatamaan ni Ghost ang tulay, magkakaroon lang ito ng butas. Ngunit kung tatamaan niya ang mga truck, lilikha siya ng isang napakalakas na pagsabog. Bawat segundong naghihintay siya sa 2,000 feet ay isang segundo para sa S-400 na makita at pabagsakin siya. Nakataya ang kanyang buhay sa kaguluhang nangyayari sa ibaba. Sa tubig, ang 3 natitirang Magura drone ay patuloy na lumilikha ng diversion. Ang Russian patrol ship na Sergei Kotov ay namataan ng Magura number 3. Umikot ang AK, 630 rotary cannon ng barko, isang 6 na bariles na sandata na naglalabas ng 5,000 rounds kada minuto. Sinubukang umiwas ng Magura number 3 ngunit tinamaan ang makina nito at ito ay sumabog. 2 drone na lang ang natitira. Nakita ng Magura number 4 at 5 ang Sergei Kotov. Naghiwalay sila at nagsagawa ng pincer maneuver.
Ang Sergei Kotov ay isang modernong corvette ngunit hindi nito kayang bumaril sa dalawang direksyon ng sabay. Humarap ito sa Magura No. 4 at pinaputukan. Nawasak ang Magura No. 4, 164 feet na lang ang layo mula sa barko. Sumabog ang fuel tank nito, lumikha ng makapal at itim na usok. Isang drone na lang ang natitira. Ang Magura No. 5 na hindi napansin sa kaguluhan ay nakalagpas sa likuran ng barko. Hindi nito inatake ang barko. Sa halip binuksan nito ang radar emitter sa maximum power at nagsimulang umikot sa pangunahing poste ng tulay. Para sa mga Russian radar, mukha itong isang fleet ng mga bomber. Ang kaguluhan ay nasa kasukdulan. Nakatutok ang mga pansir sa tubig. Abala ang patrol ship sa pagkapula ng sunog. Ang usok ay bumubulag sa mga sensor. Sa cockpit nakita ni Ghost ang pagtaas ng usok. Perpekto ang diversion. Tiningnan niya ang targeting pad. Tumawid ang unang Kamas truck pagkatapos ang pangalawa at ang pangatlo. Ang gitna ng convoy na puno ng pampasabog ay nasa ibabaw na ng Pylon 145. Handa na ang bitag. Pinindot ni Ghost ang button. 2 GBU, 39 small diameter bomb ang kumalas mula sa eroplano. Bumukas ang kanilang mga pakpak. Papunta na sila sa target. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nawala ng swerte. I'm isolating the source. It Ang matches the previous pattern. S-400 radar operator na napagtantong ang bomber fleet ay mga Magura drone lang ay mano-manong nireset ang kanyang radar filter. Nawala ang mga maling target at doon nakalutang sa himpapawid sa 2,000 feet ang F-16. Sumigaw ang Russian commander. Ang radar warning receiver ni Ghost ay umugong ng tuloy-tuloy. Missile launch. Isang 48 N6 missile ang lumabas mula sa canister nito sa Kerch. Bumibilis patungong Mach 6. Isinagad ni Ghost ang throttle sa full afterburner at marahas na ibinaba ang eroplano patungo sa dagat habang tinitiis ang 9 Gs ng puwersa. Nagpakawala siya ng mga flare at shaft para lituhin ang missile. Ngunit ang missile na ito ay may counter-measure logic. Binaliwala nito ang mga flare. Sumisid si Ghost sa bilis na 600 knots. Ang missile ay papalapit sa bilis na 4,000 knots. Ayon sa kalkulasyon, tapos na siya. Mayroon siyang isang pagkakataon ng notch maneuver. Inilagay niya ang F-16 sa anggulong perpendicular sa paparating na radar beam. Sa isang nakakakilabot na segundo, nag-alinlangan ang missile. Pagkatapos ay muli itong nag-lock sa target. Naghanda si Ghost para sa pagtama, isang pagsabog. Ngunit hindi siya ang tinamaan. Tinamaan nito ang isa sa mga GBU at 29 bomb. Nakapapakawala niya lang. Ang Russian missile na nakaprogram na unahin ang pinakamalaking banta ay nagpalit ng target sa huling segundo. Ang GBU 39 ay sumabog. Ligtas si Ghost ngunit may problema siya. Isa na lang ang bombang natitira. Naghanda ang S. 4 na battery para sa pangalawang paglunsad. Nasa range pa rin si Ghost. Ngunit ang natitirang GBU, 38 na ay walang pakialam sa radar o mga missile. Isa itong 250-pound na robot na may iisang layunin. Tumagos ito sa usok mula sa nasusunog na Magura at nag-correct para sa 12 knot na crosswind. Tumama ang bomba. Hindi sa kalsada. Tumagos ito sa canvas cover ng truck. Diretso sa mga nakasalansan na laban na 52mm shells. Sa isang microsecond walang nangyari. Pagkatapos isang malaking pagsabog, ang 50-pound warhead ng GBU 30 ay sumabog sa loob ng isang truck na may kargang 5 toneladang high explosives. Ang unang pagsabog ay agad na nagwasak sa nangungunang truck, ngunit ang shockwave nito ay nagsilbing detonator para sa buong convoy. Sabay-sabay na sumabog ang 500 tonelada ng artillery shells. Ang resulta ay katumbas ng isang tactical nuclear event, ngunit walang radiation. Isang fireball na may lapad na 130 feet ang bumalot sa tulay. Ang temperatura ay umabot sa 400 degrees Fahrenheit sapat upang tunawin ang aspalto at palambutin ang estrukturang bakal sa loob ng ilang millisecond. Ang Pylon 145, ang target ng atake, ay nakaranas ng puwersang hindi nito kayang makayanan. Ang buong 300-foot na span ng tulay ay bumigay lumubog ng 5 metro at nalipit. Ang arterya ng supply para sa Russian Army ay naputol. 12 milya ang layo. Habang mabilis na lumilipad si Ghost sa ibabaw ng tubig, hindi na niya kailangang lumingon. Ang liwanag na kulay kahit na makikita sa kanyang cockpit canopy ay sapat nang nagsasabi sa kanya ng lahat. Tiningnan niya ang kanyang fuel gauge. 800 pounds na lang ang natitira.
sapat na para makauwi. Hurry up, the storm is Nang almost mawala here. ang usok, ang Get those pinsala crates ay secured and loaded napakalaki. now. Move, Ang move, riles ng move. tren ay nabaluktot at ang kalsada ay isang nagbabagang guho. Imposible ng daanan ng mga heavy armor o logistics. Malaki ang naging epekto nito sa Multiple heat Moscow. anomalies detected in the northern Gumastos ang grid. Ukraine ng humigit Tagging kumulang Sierra 5 1.3 and moving to bilyon the sa next mga drone cluster. remote-controlled na bangka at 2 glide bomb. Bilang kapalit haharapin ng Russia ang daan-daang milyong dolyar sa pag-aayos The ng stress pagkawala fractures ng on the 500 east wall are toneladang severe. kritikal na bala at ang Confirmed. kabuuang The pagkaparalisa internal ng supports are kanilang Southern compromised. Front logistics sa loob ng maraming buwan.